So magandang araw sa inyo. Ngayon pag-aral naman natin yung Python loops. Okay, so ano nga ba yung Python loops? So sabi dito is used to execute a block of code or actions repeatedly. Okay, so kunwari meron kayong mga gawain na paulit-ulit. Okay, same lang naman yung actions. Okay, so pwede nyo gamitin tong loops na to. Okay, pero pang-una tuturo ko muna sa inyo yung mga simple. Ganun. Okay, yung examples nito are for saka while loop. Okay, yung for loop muna is used to iterate a sequence of objects. Okay, so kunwari meron kayong isang list. So pwede nyo siyang gamitin yung for loop para tingnan yung isa't isang element ng isang list. Okay, so pwede rin nyo rin gamitin yan para i-specify kung ilang iteration or ilang loops or repeatedly actions yung gusto nyong gawin. Okay, so unahin muna natin yun. So sabi dito is to iterate. Kunwari meron kang list ng names or sabihin natin num list. Okay, so sabihin natin yan. Yan. Okay, so para ma-iterate natin yan or wag mo na yan. Sabihin muna natin, gusto nyo munang mag-print ng hello world ng maka 5 beses o kaya 3 beses. So, kadalasan, ang pwede natin gawin dyan is mag-print ng ganyan, hello world. Okay, tas kakopy muna ganun. What if gusto mong gawin yan for 1,000? So, magkakopy ka na naman ng maraming ganyan, which is na mahirap, diba? So ang gagawin nyo lang, pwede nyo gawin is gumamit ng loop. Okay, so for tapos kung anong gusto nyong pangalan ng variable, kunwari sabihin natin index in o kaya num in tapos range. Okay, so itong range na yan, itong built-in function na yan is nagtitake siya ng start saka finish. Pero kunwari sinabi nyo lang yung isang integer, okay, sabihin natin 2, okay, yung 2 na yan dyan siya mag-i-stop, hindi siya kasama yan. Okay, so print muna natin kung ano yung nire-return ng num. So i-return niya kung ano yung sa loob ng range. Okay, ano ba yung nasa loob ng range? 2. So mag-umpisa yung 2 ay mag-umpisa yung range sa 0, 0, 1, tapos mag-stop siya sa 2. So kung iraran natin yan, okay, ang kalalabasan yan is 0, 1. Ayun. So ganun siya. Itong range na to, itong for range, in range, yan yung gagamitin nyo kapag gusto nyo i-specify kung gaano or kung ilang beses mag-i-iterate or maglulub yung isang action. Okay, so yung range na yan. So kunwari sinabi natin sa range 2 tas 4, so ang kalalabasan yan 2, 3. Okay, so gano'n lang siya nagwo-work. Pero huwag nyo munang isipin yan kunwari sa maka 10 beses, so 10 beses nyo ipiprint yan. Okay, 0 hanggang 9. Okay, yung 0 kasama sa 1 yan. So yan. Then kunwari naman meron kayong list. Okay, meron kang list na num list. Yan. So ang gagawin mo is hindi ka gagamit ng range. Okay, gagamit specify mo na kaagad yung list dito. Okay, so for num, so kung para mas readable yung nyo, index. Okay, o kaya element. Okay, kung ng element yan. So piprint niya yung kada loop, kukunin niya yung isang element dun sa num list, ilalagay niya dito sa element na variable, si piprint niya. Okay, so nakita nyo, ayan, 213. Ayan, so ganun siya, ganun gumagana na yung for loop. Okay, kung gusto niyo naman na iterate lang kung ilang length nito, kunwari meron kayong kunwari meron dyan name na list. Okay,
Kung sabihin natin si Mark as Loman, Aiden, si Joe, yan. Tapos yung grade nila is ngari 94, tas 83, 88, tas 91. So kung gusto mong iterate yan, kunwari i-iterate mo yung dalawa na yan. So pwede mong gamitin yung isa dyan, gagamitin mo yung length, okay, range, tapos length ng kahit isa sa mga yan, numbers. Tapos pwede mong sabihin yung si Mark, okay, nameless, tapos yung element niya, tapos yung grade niya is yung mismong numbers. Okay, numbers, tapos yung element. Okay, so yung element, diba, yung tinuro ko sa inyo, wait lang, dapat ano pala to, index, okay, yan, index. So ang mangyayari dyan, dahil ang nire-return tong range, tapos yung sa loob ng range, yun yung length ng numbers. So ilan yung length ng numbers? 4. Okay, so range na 4. So magsimula 0 hanggang 3. So yun yung ilalagay niya every index. So ang nire-return tong loop is, or index na to na variable is 0, 1, 2, 3. Okay, tapos piniprint natin yung tigi-isang laman ng name list, pati yung grade nila. Okay, so dapat ang kalalabasan niyan is Mark 94, Lumen 83, Aiden 88, saka Joe 91. Okay, so ayun siya. Okay, so ganun lang siya. Pero pagdating naman sa automation, kunwari mayroon kayong ginagawa, okay, baka 10 beses nyo lang i-iterate or gagawin yung isang action. Okay, kahit anong variable yan, for x in range, tapos kunwari 10 actions lang. Okay, pwede nyo ilagay muna dito kung saan yung cursor nyo, o kaya naman i-copy paste mo muna, tapos pwede ka ditong mag-alt tab, okay, tapos i-paste mo uli, okay, so tapos mag-alt tab ka uli. Okay, so susunod nun, tapos bababa mo yung cursor mo, kunwari ganun, cursor down, ayan, tapos ulitin mo uli yung ginawa mo, kakapi uli, i-alt tab, paste, alt tab, tapos cursor down. Okay, o kaya naman pwede mong gawin is alt tab, tapos copy, tapos alt tab, paste, alt tab, cursor down, copy. Okay, so yun yung mga pwede nyong gawin. Okay, so sa tingin ko sa kanal natin pag-usapan yung ano yan, yung pagdating sa automation, dahil gagawin din natin yan. Pero sa ngayon yung basic muna. Okay, susunod naman natin is yung while loop. Okay, so yung while loop, ginagamit siya, kunwari yung points mo is 0. Okay, tapos while points is ang sabi dito is repeatedly execute a block of code as long as the condition is true. Okay, kapag true yung isang condition, i-execute niya ng i-execute. Okay, so dapat mag-ingat din kayo, baka magkaroon kayo ng tinatawag na infinite loop na kung saan hindi na tumitigil yung program na mag-execute. Ibig sabihin, error siya. Okay, dapat hindi siya ganun. Kunwari, points is less than 10. Okay, so magdadagdag ka muna ng isa. Okay, i-print muna natin yung points. Okay, points, yan. Oops, ang sabi dito,
Wait lang, kulang pala ng ano. Yan. So ayun siya. Nagdadagdag siya. So panguna yung points is 0. Tapos titingnan niya muna dito condition. Yung points ba or which is 0 is mababa sa 10. Okay, so print mo muna. Ito print niya 0. Tapos nag-plus siya ng 1. Tapos ulitin niya lang uli. Yung points ba which is 1 na is mababa sa 10. Oo. Print niya ulit ito. So yan, hanggang saan napunta siya sa 9. So 9 na to. Yung points ba mababa sa which is 9 mababa sa 10. Okay. Okay, pinit niya. Then nag-plus siya. Ngayon 10 na. Yung 10 ba mababa sa 10? Hindi. So doon na siya doon na siya tumigil. Okay. So pwede nyo rin tong gawin. Kunwari, meron kang user input dyan. Okay. So pahapyaw lang to. Kunwari, meron kang user input. Okay. Okay, saka ko na lang muna tututuro. Okay, enter something. Enter Y or N. While user input, kunwari, is equal to none. Sabihin ko, okay, so hanggat wala siyang ine-enter dyan, okay, maglulup siya na maglulup. Ay, wait lang. Length pala. Mali. Okay. While length ng user input is equal to ayun siya. So nakita nyo, hanggat wala siyang na-enter, tuloy pa rin ang tawag ng program. Pero kung wari nag-enter na siyang ganun, nag-stop na siya. Okay, so yan yung pwede nyong paggamitan ng while loop na yan. O kaya naman, okay, so ang pwede ko namang mapayo sa inyo is gamitin nyo itong dalawang to sa pag-check ng user input. Okay, kunwari, ipavalidate nyo yung user input. So, gagamit kayo ng while true. Okay, maglulup yan na maglulup. Okay, dyan napapasok yung tinatawag na break and continue. Okay, so break and continue, it controls the behavior or flow of a loop. Okay, so kinokontrol nila kung paano ba mag-loop yung isang loop, kung paano mag-iterate isang loop. Okay, mauna muna tayo sa break. Is used to break or stop a loop. Okay, so ini-stop niya yung isang loop. Okay, so mamaya muna pala yan. So kunwari meron dyang for num in range 10. Okay, so mag-i-iterate yan from 0 to 10. Okay, sorry. Okay, so pwede tayong gumamit dyan ng kahit anong mga previous na ginamit or discuss ko or tinuro ko sa inyo. So pwede kayong gumamit ng mga condition. Kunwari, if num is equal to 5, okay, be-break niya kaagad. Okay, so sabihin natin, print natin yung num. Tapos check niya kapag 5 na, i-stop niya yung loop. So okay, so 0 to 5 lang yan. 0 to 5 lang yan. Ayan. Bakit niya print yung 5? Kasi nauna yung printing kesa sa checking ng 5. Okay, so ganun lang siya. Okay, then continue naman is yan, kung kino-continue lang niya yung loop, okay, i-skip niya. Kunwari yan, kapag dahil na kapag gagamitin nyo muna yung continue sa pinakauna, tapos sa baba na lang yung other actions. Okay, katulad ng pagpiprint, para mauna mo na siya mag-check bago niya skip yung isang sequence. Okay, so kung irara natin to 0 hanggang 4, tapos 6 hanggang 9. Okay, skip niya yung 5. 0 hanggang 4, tapos skip niya yung 5 dahil nakita niya, uy, yung num is equal to 5. Continue lang niya. Okay, ganun siya. Okay, tapos yung sinasabi kong user input, pag mag-validate, gamitin niyo yung combination niya while true, tapos
Ay, hindi pala. Ano pala? Ayan, ipapasok nyo lang pala sa while true. Okay, kapag ka-validate nyo yung isang user input. Okay, so user input. Okay, input tapos enter y or n. Okay, so sabihin natin if user input in, okay, so yung na-discuss ko, in y or n. Okay, so anong ibig sabihin nito? Kapag yung user input is y or n siya, ibig sabihin yun lang hinahanap natin. So do actions, kunwari piprint natin your input is valid. Okay, then break na kaagad doon. Ano yung break niya? Yung loop. Okay, at i-break niya then print do something here after the user input validation. Okay, so kung titingnan natin, mag-i-ask tayo ng system na i-enter lang yung y or n. So kung nag-enter ka dyan ng ng ibang letra, hindi niya i-accept. Pero kung y siya, ayan, so natapos na yung program, in-accept lang niya. Okay, ayun, so n. O kaya naman kung gusto mo mas specific, kasi yun naman dapat. Okay, so if user input, okay, is equal to y, then do something when user inputted y. Okay, or kapag naman in-enter naman niya yan. So kunwari yan, then break pala. Okay, break. May break mo din to. Yan. So ulitin natin. Ayan, so kung kunwari hindi sila nag-enter ng kung ano dyan, hindi niya accept. Pero kunwari nag-enter siya ng y. Okay, sasabihin dito yan, gagawa siya ng other action kapag in-input niya yung y. Tapos magbe-break siya doon. Okay, gagawa na naman siya ng other action pagkatapos ng kung gusto niyo lang. Ganon din sa n. Okay, so kunwari may program kayong ayaw nyong gawin. Okay, n, yan, ayaw nyong gawin. Yan. N, yan. So mas specific. Kapag kaka-enter niya ng valid na dapat eto lang dalawa, okay, i-break niya kaagad. I-break niya, aalis siya dito sa loop. Okay, then tutuloy siya sa continue, sa pag-continue ng lines, sa pag-execute. Okay, so yun lang. So yun lang naman, sana naintindihan nyo, kahit medyo magulo rin yung pagkakadiscuss ko ngayon. So maraming salamat panonood. Kita-kits sa next video. Salamat.